buksan mo! Tulungan mo ako! Buksan mo ang pinto, pakiusap. Kailangan ko ng tulong. Maria, ang galing mong sumayaw. Mas kaakit-akit pa kaysa sa mga dalagita. Julio, ang galing mong magpambola. Lola, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Kakatapos lang ng libing ng ama mo. Hindi ka ba pwedeng maghintay ng isang araw pa? Nanay, ang hika ni Maya. Medyo gumaling lang ng kaunti sa nakalipas na 2 taon. Kailangan pa rin nating maging maingat. Hindi ba pwedeng tumulong si Leo at ang biyenan mong babae? Hindi ba pwedeng tumulong si Leo at ang biyenan mong babae? Si Leo, abala siya sa trabaho at hindi maganda ang pakiramdam ng biyenan kong babae. Ang pag-iwan kay Maya sa kanila. Hindi ako komportable. Hindi maganda ang pakiramdam? Ang biyenan mo, puro sayaw at baraha lang ang inaatupag. Sabihin mo nga, sa lahat ng taon na kasal ka sa pamilya Reyes, nag-ambag ba sila kahit minsan sa gawaing bahay? O nagbantay sa bata kahit ilang araw lang? Wag na, sana lang ay mas maintindihan ka ni Leo para hindi nasayang ang pagtulong ko sa kanya para maging pangkalahatang tagapamahala. Nanay, ikaw pala. Ang kanto? Ang kasunduan sa mana ay magkakabisa bukas. Ang CEO ng Grupo Santos, bilyon-bilyong pisong ari-arian, lahat ay magiging sa iyo. Mula ngayon, hindi ka na mahihirapan ng ganyan. Sige, umalis na tayo. Nanay, ingatan mo rin ang sarili mo. Kapag narinig ito ni Leo, sobrang sasaya siya. Maya, anong nangyari? Mama, ang sama ng pakiramdam ko. Sagipin mo ako. Maya, atake ba ng hika? Nasaan ang inhaler mo? Hanapin mo ang inhaler mo. Gamitin mo ngayon. Wala ako niyon. Nasaan ka? Pupunta na si Mama para sunduin ka. Hindi ko alam. Sinabihan ako ni Lola na manatili sa loob. Hindi mabuksan ang pinto. Ang sama ng pakiramdam ko. Mama, sagipin mo ako. Mama, sagipin mo ako. Maya. Maya, kausapin mo ako. Huwag mo akong takutin ng ganyan. Mama, tulungan mo ako. Maya. Maya, kausapin mo ako. Huwag mong takutin si Mama. Kumusta? Paano ito nangyari? Bakit bigla na lang sumumpong ang hika niya? Ano yon? May ginagawa ako. Nanay, nakabantay ka ba kay Maya? Oo, sino pa ba? Ikaw? Nanay, sumumpong ulit ang hika ni Maya. Puntahan mo siya. Bilisan mo. Ang hika ni Maya. Hindi ba't nagamot na yon 2 taon na ang nakalipas? Paano ito bumalik? Tumawag lang sa akin si Maya. Sabi niya, masama na talaga ang pakiramdam niya. Madalas mag-imbento ng kwento ang mga bata. Matalino at responsable si Maya. Hindi siya magsisinungaling. Ngayon, ako na ang sinungaling? Chloe, tinutulungan kita sa pagbabantay sa anak mo at ito ang pasasalamat na natatanggap ko? Nanay, hindi yon ang ibig kong sabihin. Nag-aalala lang talaga ako kay Maya. Pwede bang puntahan mo na siya? Ano pa ang dapat tingnan? Ako ang yaya mo na walang bayad at kailangan ko pang tiisin ang ugali mo? Nanay, nasaan ka? Siyempre nasa bahay ako. Tinutulungan si Maya sa takdang aralin niya. Nanay, nasa labas ka ba? Sumasayaw? Ano naman kung oo? Ano ang masama sa pagsasayaw? Dahil lang ba nagbabantay ako, ay hindi na ako pwedeng magkaroon ng sariling oras? Naku naman, hindi man lang makapagsayaw ng hindi naaabala. Huwag mo siyang pansinin, tuloy-tuloy lang tayo.
Mangyari po, bilisan mo ang takbo. Maya, nandito na si Mama. Maya, nasaan ka na? Maya? Nanay, sagutin mo ang telepono. Saan mo dinala si Maya? Ang numerong iyong diniyal ay hindi maabot. Leo, pinaghirapan mo pa talagang kunin para sa anak kong babae ng isang damit prinsesa na nagkakahalaga ng 30,000 piso. Masyado kang mapagbigay. Huwag kang ganyan kapormal sa akin. Ako pa nga ang dapat magpasalamat sa'yo dahil sa pagrekomenda mo sa akin kay Pangulo Santos. Ang pag-promote ko bilang pangkalahatang tagapamahala ay utang ko lahat sa'yo, Leo. Sa galing mo, ang pagiging tagapamahala ay talagang panahon lang ang kailangan. Ako ay nagbanggit lang ng basta. Paano malalaman ng isang mababang empleyado mula sa maliit na kumpanya tulad ng sa akin ang isang taong importante tulad ni Pangulo Santos? Kailangan kong sagutin ito. Anong nangyari? Leo, inaatake na naman ng hika si Maya. Tawagan mo si nanay ngayon din. Sabihin mong puntahan niya. Pero ang hika ni Maya kontrolado na, di ba? Ang hika ay maaring umatake ulit. Dinala ni nanay si Maya para sumayaw. Kailangan mong pumunta at bantayan siya. Abala ako sa trabaho. Walang oras. Eh di tawagan mo si nanay. Sabihin mong alagaan ang bata. Clara, pumayag na ang nanay ko na magbantay sa anak natin. Di mo ba siya mapagkakatiwalaan? Noong huling dinala ni nanay si Maya para sumayaw, muntik nang maagaw ng isang trafficker. Paano ko siya pagkakatiwalaan? At kaninong kasalanan yon? Kailangan mo pang tumakbo pabalik sa mga magulang mo. Kung hindi mo ginawa yon, hihingi pa ba ako ng tulong sa nanay ko? Leo, 7 taon na tayong mag-asawa at hindi pa ako nakakauwi kahit minsan. Ngayong pumanaw na ang tatay ko, hindi ba ako pwedeng bumalik para makita siya sa huling pagkakataon? Naiintindihan ko na ngayon. Gusto mo lang kunin ang pera ko at ibigay sa pamilya mo, di ba? Ikaw, Leo, siguro ay dapat mo na lang tawagan. Ang ganda ng buhay ni Clara. Napakadali ng buhay niya. Kapag may maliit na problema lang, nawawala na siya sa sarili. Tigilan mo na ang pagdrama. Ang pag-aalaga ng nanay ko sa bata ay talagang hindi problema. Nasa pulong ako, ibaba ko na. Leo Reyes. Leo, nag-aalala ba si Clara sa bata? Oh. Nag-aalala ba si Clara na hindi maalagaan ng maayos ni Ginang Reyes ang bata? Ang galing talaga ni Clara. Pagdating sa pag-aalaga ng mga bata, mas magaling talaga ang nakatatandang henerasyon. Ano pa ba ang gusto niya? Kung sana ang aming si Lia ay may lola na ganoon, ang galing sana noon. Huwag kang mag-alala, Sofia. Ako si Tito Leo ni Lia. Talagang aalagaan ko siya ng mabuti para sa iyo. Kumusta? Tito Ramon? Tito Ramon? Nandyan ka ba? Tita Elena? Tita Elena? Nandyan ba sa inyo ang biyenan ko? Bakit walang tao sa bahay? Ang iyong hindi natupad na Hindi naman pangarap siguro na maging pumunta si nanay sa mananayaw. bulwagan ng sayaw. Ano? Excuse me, matutulungan mo ba akong maghanap ng isang tao? Baka pumunta rito ang anak ko, kasama ang lola niya. Inaatake na naman ang kanyang hika. At delikado talaga ito. Pakiusap, matutulungan mo ba akong hanapin siya? Ginang, maaari mo bang ilarawan siya ng mas detalyado? Ang pangalan ng anak ko ay Maya. 5 taong gulang na siya. Ganito ang taas niya, ang mga damit niya. Hindi ko alam kung ano ang isuot niya ngayon. Maaari ba akong papasukin para hanapin siya? Paumanhin, Ginang. Nasa klase ang aming mga estudyante. Makakaabala ka sa kanila kung papasok ka. Maya! Maya! Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Anong ginagawa mo sa apo ko? Pasensya na. Akala ko anak ko siya. Nagkamali ako. Nagkamali? Mang-aagaw ka ng bata. Nag-aantay ka na wala ang mga magulang. Tapos susubukan mong agawin ng bata? Ganun ba? Tara, tingnan ninyo. Ito, sinubukan niyang agawin ang apo ko. Lalong naging matapang ang mga aagaw ngayon. Aagaw ng bata sa liwanag ng araw. Mukhang sira ulo siya.
Talagang may mali sa kanya. Pasensya na. Hindi talaga ako mga agaw. Naghahanap talaga ako ng anak ko. Sumumpong ang hika ng anak ko. Hindi ko siya mahanap. Nababaliw na ako sa pag-aalala. Kaya napagkamalan ko ang ibang bata. Sino ang nakakaalam kung totoo ang sinasabi mo o hindi? Hindi ako mang-aagaw. Kailangan ko talagang hanapin ang anak ko. Sabihin mo yan sa pulis. Tatawagan ko na sila ngayon. Hindi ka makakatakas dito. Mga tao, pakiusap, hindi pagkakaintindihan lang ito. Narito talaga ang babaeng ito para hanapin ang sarili niyang anak. Hindi siya mang-aagaw. Hindi tama na dahil naghahanap ka ng anak mo. Tingnan mo, pinaiyak mo ang apo ko sa takot. Oo, hindi mo pwedeng apihin ang anak ng iba dahil lang naghahanap ka ng sarili mong anak. Kailangan kong hanapin si Maya ngayon. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Pinaiyak mo ang apo ko. Dapat kang magbayad para sa distress niya? Bitawan mo ako. Kailangan kong hanapin ang anak ko. Wala na talagang oras. Bitawan. Mga tao, pakiusap, itigil ninyo ito. Naghahanap talaga siya ng sarili niyang anak. Bitawan mo ako. Tawagan ang pulis ngayon. Nasa loob ang nanay ko at sumasayaw kasama si Lia. Samahan kita para makita. Sige, ang tagal ko nang hindi nakikita ang nanay mo. Palagi sinasabi ng nanay ko na ang tagal na mula nang makakain ng luto mo. Sabi pa niya, noon, mas mabuti pa kung ikaw ang napangasawa ko. Ayos lang. Kung gusto ng nanay mong kumain yan, lulutuan ko kayo araw-araw mula ngayon. Bitawan mo ako. Huwag ka nang umasang makaalis. Hindi natin pwedeng pabayaang makatakas ang mang-aagaw. Tawagan ng pulis para arestuhin ang mang-aagaw. Sabi ko bitawan mo ako. Tawagan ng pulis, ngayon. Bitawan ninyo ako. Kayong lahat. Bitawan mo ako. Leo, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't dapat nasa trabaho ka? Oh. Birthday ng anak ni Sofia. Kumuha lang ng regalo. Leo, nasa problema ngayon ang anak natin. Pero nandito ka kasama ang tunay na pag-ibig mo. Nagsasaya para sa isang kaarawan. Ang galing-galing mong ama. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong kalokohan? Kadalasan ayaw-ayaw ka na bumili kay Maya ng damit na 50 dolyar. Pero para sa anak niya, bumili ka ng damit prinsesa na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Nagmamagaling ka? Hindi. May kaarawan ng anak ng isang kasamahan sa trabaho. Anong malaking bagay doon? Chloe, huwag kang magkamali. Wala namang anuman sa pagitan namin ni Leo. Naawa lang siya kay Lia na walang ama. Kaya mas nag-aalala siya ng kaunti. Wala? Kung wala, bakit niya iiwan ang sarili niyang may sakit na anak para maging dito at magsaya, kasama mo, at ibuhos ang puso niya para sa anak mo? Chloe, kasama ni nanay si Maya. Anong pwedeng mangyari? Tigilan mo ang paggulo. Leo, wala akong pakialam kung para kanino ka bumibili ng regalo. Kailangan kong makita si Maya ngayon. Tawagan mo agad si nanay. Kailangan kong malaman kung nasaan si Maya. Chloe, nag-uutos ka sa akin? Huwag mong kalimutan. Ako ang nagpapakain sa pamilyang ito. Nakatira ka sa ilalim ng bubong ko. Kumakain ng pagkain ko. Anong karapatan mo na kausapin ako ng ganyan? Leo, huwag kang makipagtalo kay Chloe. Mainit lang ang ulo niya. Chloe, apo mismo ni Ginang Reyes si Maya. Siguradong ayos lang siya. Huwag kang mag-alala. Narinig mo yon? Aalagaan talaga ni nanay si Maya. Maraming beses na akong tumawag kay nanay. Hindi siya sumasagot. Alam mo naman kung paano siya. Kapag nasayaw na siya, nakakalimutan niya ang lahat. Hindi ligtas si Maya sa kanya. Anong hindi ligtas doon? Mag-isa lang akong pinalaki ni nanay. May nangyari ba sa akin? Noong huling pagkakataon, sumayaw sa plaza si nanay mo at nakalimutang sunduin si Maya sa paaralan. 3 oras na naghintay si Maya para sa kanya. At isa pang pagkakataon, abala si nanay mo sa pakikipag-usap sa mga kaibigan at muntik nang makidnap si Maya. Maaaring nasa panganib ngayon si Maya. Chloe, para siraan si nanay, isinumpa mo pa ang sarili mong anak? Ako, Chloe, napakaingat ni Ginang Reyes sa bata. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Chloe, may hangganan lang ang pasensya ng isang lalaki. Kung hindi ka aatras, maaga o huli, ay mawawala sa iyo si Leo. tigilan mo ang pagpapanggap na santo. Mabait na nagpapayo sa iyo si Sofia. Bakit mo siya itinulak? Ikaw, malupit na babae. Sinubukan mong agawin ang apo ko nang hindi ako nakatingin. At ngayon, hinahampas mo pa ang anak kong babae, ang kapal ng mukha mo. Clara, nakakalungkot ka talaga. Clara, kung may problema ka sa akin, sabihin mo. Pero ang anak ko ay bata lang. Liam,
Ipapalipas ko muna ang lahat ng iba. Tawagan mo ang nanay mo. Ngayon, kailangan kong malaman kung nasaan si Maya. Tapos ka na ba? Gusto mong malaman? Eh di ikaw ang tumawag sa kanya. Ginawa ko na. 100 beses ko na siyang tinawagan. Ayaw niyang sumagot. Ayaw sumagot ng nanay mo. Bakit ayaw sumagot ng nanay ko? Kung magpapatuloy ka nito, ako, maghihiwalay na tayo. Si, Basta makatawag ka lang sa kanya at mahanap si Maya. Hihiwalayan kita sa lugar na ito. Anak ko yan. Kumusta? Ano yon, anak? Ilagay mo sa speaker. Ma, sabi ni Clara, inaatake si Maya ng hika. Nasa panganib siya. Totoo ba yon? Naniniwala ka sa mga kasinungalingan niya? Mabuti naman si Maya sa akin. Naglaro siya hanggang mapagod at nakatulog. Walang hika. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ipakausap mo si Maya. Kailangan kong marinig ang boses niya. Sabi ko sa'yo, natutulog siya. Gusto mo talagang gisingin siya? Nasa akin ang bata. Talagang hindi ka nagtitiwala sa akin? Nasaan ka? Pupunta ako para sunduin siya. Nasa parke ako. Nag-ensayo. Eh bakit ka nagsinungaling na nasa bahay ka kasama si Maya? Hindi kita nakita sa mall. Ayoko lang na mag-alala ka. Maria, sasayaw pa ba tayo o hindi? Oh, huwag kang mag-alala. Kailangan ko nang magpaalam. Usap tayo mamaya. Kumusta? Mama? Clara, narinig mo yon? Gumagana naman ang telepono ng nanay ko. Loko ka. Nagkakagulo ka ng walang dahilan. Liam, kapag nahanap ko na si Maya, maghihiwalay na tayo. Mama, tulungan mo ako. Maya, maghintay ka. Pupunta na si Mama para sa'yo. Maya, tibayan mo. Papunta na si Mama ngayon. Maya, babalik si Mama sa ilang araw. Ang gamot na ito ay maaring magligtas ng buhay mo. Dapat laging nasa iyo ito. Siguraduhin hindi mo ito mawawala. Sige mama, tatandaan ko. Magaling ang anak ko. Nanay, ang hika ni Maya, maaring bumalik anumang oras. Ang inhaler na ito, kailangan mong tiyakin na laging nasa kanya ito. Kung magkaroon siya ng atake sa hika, gamitin mo ito agad. Hindi ka pwedeng maging pabaya dito. Alam ko. Tigilan mo ang pagpupuna. Kailangan ko itong maibigay sa bata para hindi na naman ako masisi ni Clara. Bakit napakatahimik? Malamang natutulog siya. Mas mabuting hindi siya gisingin para hindi na naman niya ako istorbohin. Magpatuloy. Kakaiba naman. Matagal na hindi sumusumpong ang kanyang hika. Bakit kaya babalik ngayon? Liam, ano ang problema? Wala naman. Ubo lang. Oo nga, Liam, bakit hindi ka pumunta para sa hapunan? Sabi ng nanay ko, matagal na simula nang siya ay nakakain ng iyong braised fish. Oo, Liam. Naglakad pa ako at bumili ng isda. Napakasariwa nito. Siya, dahil lahat kayo ay sabik na sabik, ihahanda ko ito. Yehey, ang galing. Mahal na mahal kita, Tito Leo.
Mabuting bata, Lia. Sige, umalis na tayo. Maria. Hoy, parang wala ka sa sarili ngayon. Ang manugang ko kasi, tinutulungan ko lang ang bata. At anong ginawa niya? Paulit-ulit akong tinatawagan. Minamadali ako. Para bang sasaktan ko ang kanyang anak na babae. Maria. Tingnan mo Maria, nasa punto ka na ng buhay na dapat mag-enjoy ka na lang. Hayaan mo ang mga anak ang sarili nilang problema. Ibig kong sabihin, tingnan mo, umuubong na ang uban mo sa stress. Ikaw lang ang tunay na nagmamalasakit, Julio. Hindi tulad ng manugang ko. Ang ginagawa niya, hanap lang ng mali sa akin buong araw. Maria. Kaya, tungkol sa sinabi ko kanina, ang Royal Dance Private Lessons, naisip mo na ba? Yung klase bang sinabi mo nakakapagpabata sa babae? Eksakto. Kapag nag-sign up ka na, ganap kang madaig ang mga dalagita. Sige. Bibilhin ko na. $200,000? Maria, iyon na ang pinakamagandang deal na maibibigay ko sa iyo. Bukod pa riyan, ang anak mo lang naging tagapamahala, di ba? Para sa isang pamilyang tulad ng sa inyo. Parang barya lang iyan. Totoo, ang anak ko kumikita ng 1 milyon sa isang taon ngayon. Pangkalahatang tagapamahala siya. Hindi magiging problema ang pera. Sige, Julio, nagtiwala ako sa'yo. Nasent. Salamat Maria, para kang kapatid na babae sa akin. Panunumpa ko. Ang sarap pala. Kumusta? Excuse me, alam mo ba kung saan ang dance troupe nag-ensayo ngayon? Walang dance troupe na. Nag-e-ensayo dito ngayon. Eddie, may nakita ka bang matandang babae? May kasamang bata, ganito kataas. Wala akong nakita. Speakerphone, kumusta? Ano na naman? Tawagan mo ulit si nanay. Binigyan niya ako ng peking address. Chloe, tapos ka na ba? Una, sabi mo patay ang phone niya. Ngayon, peke raw ang address. Kailan ka natutong magsinungaling ng ganito? Hindi ako nagsisinungaling. Nasa parke ako ngayon. Wala si nanay dito. Naghahanap ka lang ng gulo. Tito Leo kain. Liam, ang anak natin ay maaring nasa totoong panganib. At ikaw ay abala sa pagiging tatay ng anak ng iba. Seryoso? Clara, huwag kang mag-imbento. Ako lang si Tito Leo ni Lia. Huwag mo na akong tawagan. Kumusta, Leo? Leo, huwag mo nang ipagdamot kay Clara. Ginagawa lang niya yon para mapansin ka. Pero ang lakas ng loob niyang akusahan ang nanay ko na nagsisinungaling at minura pa ang anak ko. Ang ginawa niya ay talagang mali. Sofia, alam mo ba? Sa tingin ko, lalampasan ko na lang ang hapunan sa inyo ngayong gabi. Pagkatapos kong ihatid ka, hahanapin ko ang anak ko. Lia, anong nangyari? Masakit na naman ba ang tiyan mo? Huwag kang umiyak, Lia. Pupunta tayo sa ospital. Kaibigan siya ng biyanan ko. Tita Garcia, ako si Clara Santos, ang asawa ni Leo Reyes. Ang biyanan ko ay madalas na sumasayaw kasama mo. Naalala mo ba ako? Ay, ikaw pala. Clara, anong kailangan mo? Alam mo ba kung nasaan ang biyanan ko? Hindi ko siya makontak. Ang biyanan mo? Sumasayaw siya kasama ng mga kabataan. Sinubukan pa niyang lahat kami ay mag-enroll sa klase nila. Kailangan mo talagang kausapin siya ng maayos bago pa siya maloko. Eddie, meron ka bang address? Sa masayang tahanan daw. Doon mo siya mahahanap. Sige, salamat Tita Garcia. Maraming salamat. Alis na ako. Kumusta? 117. Gusto kong mag-report ng krimen. Pulis, nandito na.
Sumisikip na naman ang hika ng anak ko. Hindi ko siya makontak. Pakiusap. Nakikiusap ako. Tulungan niyo akong hanapin siya. May tao po ba sa loob? Mga pulis po kami. Pakibuksan po ang pinto at makipagtulungan sa amin. Bakit nandito ang mga pulis? Hindi dahil sa kinto, di ba? Maria, buksan mo ang pinto. Maya, mamamatay na. Buksan mo. Ngayon din. Chloe, ang kapal mo naman. Tinawag mo pa talaga ang pulis? Dahil sa kin? Chloe, ano ka? Baliw? Tinutulungan lang kita sa pag-aalaga sa bata. At tingnan mo, tinawag mo ang pulis dahil sa kin. Sumikip na naman ang hika ni Maya. Mamamatay na siya. Papasukin mo ako para hanapin siya. Ngayon. Anong pinagsasabi mo? Tulog na tulog si Maya sa loob. Ma'am, ang tumawag ay nagsabi na nasa panganib ang buhay ng bata. Kailangan naming pumasok at tignan. Kailangan niyo pong makipagtulungan. Malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Sa edad kong ito, tinutulungan ko lang siya sa pag-aalaga ng anak. Hindi lang siya nagpapasalamat. Tinawag pa niya ang pulis dahil sa kin. Ang hirap ng buhay ko. Mga pulis, baka dapat umuwi na lang kayo. Usapang pamilya lang ito. Kaya namin to sa aming sarili. Ito ang tibok ng puso ni Maya. Mapanganib na ang hina nito. Kung mag-aantay pa tayo, mamamatay siya. Anong tibok ng puso? Sa tingin ko, ginawa mo lang yan sa Photoshop. Chloe, ayaw mo lang akong makitang masaya. Sinasadya mong gumawa ng gulo dito. Ako ang gumagawa ng gulo? Nasa bingit ng kamatayan si Maya ngayon. At ikaw nandito, nag-e-enjoy? Karapat-dapat ka bang maging lola niya? Mali ba akong nag-alaga sa anak mo? Ganoon ba yon, Chloe? Mamamatay na lang ako ngayon kaysa payagan kang tumapak sa bahay na ito? Ikaw? Maya? Umalis ka sa harap ko. Ano ka? Baliw! Sabi ko sa'yo, si Maya ay tulog sa loob. Maya? 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 Maya, gising na! Maya! Dilat ang mga mata mo at tingnan mo si Mama. Maya, gising na. Dilat ang mga mata mo at tingnan mo si Mama. Masayang tahanan. May bata kaming nakita na walang malay dito. Padalhan niyo kami ng ambulansya agad. Anong ikakabahala mo? Pagod lang yan sa paglalaro at nakatulog? Oh, di ba? Ayos na ayos siya. Ito ba ang ayos para sa'yo? Kapag may nangyari kay Maya, hinding-hindi kita patatawarin? Kumusta? Nanay, dahil sa nangyari kay Maya, gustong makipaghiwalay ni Clara. Ayos ba ang bata? Wala namang problema. Mahimbing ang tulog ni Maya nang kunin siya ni Clara. Talagang ayos si Maya. At ginugulo lang ako ni Clara. Mabuti naman. Kapag naasikaso ko na si Lia, uuwi ako para ayusin to kay Clara. Anong nangyari kay Lia? Hindi naman malala, sumasakit lang ang tiyan. Kung gayon, alagaan mo ng mabuti. Malaki ang naitulong ni Sofia sa pamilya natin, kaya mas mabuti siya ng husto. Hindi tulad ni Clara, puro problema lang ang dala. Sige, naiintindihan ko. Aalis na ako. Bye. Tito Leo, Oo. May regalo si Tito Leo para sa'yo. Ano kaya yon? kuneho. Gusto mo ba? Tingnan mo ang pamilyang ito. Isang mapagmahal na ama at isang mabait na anak. Ang saya-saya at perpekto. Talagang kainggit-inggit. Oo nga, yung batang babae na dinala lang para sa emergency ay hindi maswerte. At wala pa ring dumadating na ama. Narinig ko, masyadong abala sa pagsasayaw ang lola ng bata at inatake sa hika ang bata. Hindi man lang niya napansin. At ang mga taong ganun ay hindi karapat-dapat maging magulang. Inatake ulit sa hika? Inatake ulit sa hika si Maya. Malubha ang kalagayan niya. Maya. Pwede ba akong magtanong? Tungkol sa batang binanggit mo, ano ang pangalan niya? Maya ang pangalan niya. Anong problema? Nasaan siya ngayon? Nandoon sa operating room. At ikaw ay... Leo, saan ka pupunta? Hintayin mo kami. Napakabait ni Maya. Magiging maayos siya. Hindi pwedeng. Maya? Leo, baka nagkamali ang nurse,
Pero kanina lang ay tinawagan mo si Ginang Reyes? Tama. Sinabi lang sa akin ni nanay na maayos si Maya. Ano ba ang kinakabahan ako? Clara Santos, anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa ko dito? Tanungin mo ang nanay mo. Anong kinalaman ng nanay ko dito? Tito Leo, gusto kong magpaakbay. Si Aray. Akbayin kita, Tito Leo. Mabait na bata. Mukha kayong perpektong pamilya. Chloe, sinabi ko na sa'yo, ako lang si Tito Leo para kay Lia. May sakit siya. Dinala ko lang siya sa ospital para mapacheck up. May sakit ang anak ni Sofia? At kasama mo siya ngayon? Alam mo ba na ang Maya natin ay nakikipaglaban para sa buhay niya doon? Nakikipaglaban para sa buhay niya? Kakatawag ko lang kay nanay. Sabi niya ayos lang si Maya. Ano pang kasinungalingan ang sasabihin mo sa akin? Sinabi sa'yo ng nanay mo na ligtas at maayos si Maya? Siyempre, buti na lang tinanong ko muna siya. Baka napaniwala pa ako sa mga kasinungalingan mo. Tumawag ka sa nanay mo ngayon din. Gusto kong marinig mismo sa kanya. Tapos ka na ba sa paggawa ng eksena? Leo, huwag kang makipagtalo kay Chloe. Sinusubukan lang niyang makuha ang atensyon mo. Chloe, kami ni Leo magkaibigan lang talaga. Hindi kita kakalabanin para sa kanya. Hindi na kailangan. Ang lalaking katulad niya sa'yo na siya. Leo Reyes, tumawag ka sa nanay mo. Ngayon din. Sige, Sige, tatawag ako. Hoy anak, ano na naman ngayon? Kakarating ko lang sa bahay. Nanay, tatanungin kita ulit. Okay ba talaga si Maya o hindi? Nanay, tatanungin kita ulit. Ayos ba si Maya? Nang kunin ni Clara si Maya, ayos na ayos siya. Nanay, ano pong pinagsasabi ninyo? Kayong dalawa? Clara, ano ang masasabi mo? Ang taong nasa operating room na ito ay hindi si Maya. Clara, hindi ba sobra na ang ginawa mo? Liam, kapag lumabas ang doktor, siguradong maglilista yan ng maraming pagsusuri at gamutan. Huwag kang magpakatanga. Huwag mong bayaran kahit isa dyan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya palulusutin. Wala kang makukuhang sentimo sa akin. Liam, sabi ng doktor, mamamatay si Maya sa kakulangan ng oxygen. Sa ganitong pagkakataon, naniniwala ka pa rin sa nanay mo at sa kasinungalingan ng tunay na pag-ibig mo, na nanggagansong ako? Siyempre, kung wala kang ipapakitang ebidensya, paano ako maniniwala sa'yo? Malalaman mo rin kung totoo ang sinasabi ko. Walang. Mga kapamilya. Doktor, kumusta ang anak ko? Kalahating oras nang walang oxygen ang anak mo. May mga palatandaan na ng pamamaga ang utak niya. Kung 5 minuto pa ang lumipas, malamang nasa vegetative state na siya ngayon. Doktor, pakiusap. Iligtas ninyo ang anak ko. Ito ang form ng pahintulot sa intubasyon. Pirmahan mo na para makapagpatuloy kami sa susunod na hakbang ng operasyon. Sige, pipirmahan ko. Ano ang ginagawa mo? Anong form ng pahintulot? Peke lang lahat ito. Liam, tingnan mo ito. Tama. Peke lang ito. Sabihin mo, magkano ang binayad sa'yo ni Clara para mag-effort ka ng ganito at tulungan mo siyang lokohin ako? Ito ay ospital. Ako ay isang doktor. Ang magpagamot at magligtas ng buhay ay tungkulin ko. Nakabitin sa isang hibla ang buhay ng anak mo. Kung mas lalo tayong maantala, kahit himala, ay hindi na siya maililigtas. Umarte ka pa rin. Gusto mong umarte? Ako ang magpapakita sa'yo. Umararte. Umararte. Liam, nawawala na ba ang isip mo? Gusto mo bang patayin ang anak natin? Ang labo mo talaga. 20 taon na akong doktor. Hindi pa ako nakakita ng amang kasing sama mo. Nakikipaglaban pa rin para sa buhay ang anak mo sa loob. Tapos dito ka, nagkakagulo? Kayong mga ito ang gumugulo. Magkakasabwat kayong lahat sa scam na, to, para sa pera ko. Wala ba kayong konsensya? Ginang Santos, kailangan mong pirmahan ito ngayon. Kung may karagdagang pagkaantala, ang pinsala sa utak ay magiging permanente. Pipirmahan ko. Clara, huwag mong pirmahan yan. Bitawan mo ako, Liam. Nakikipaglaban para sa buhay ang anak natin. Papatayin mo siya ng sarili mong kamay. Ako ang papatay sa kanya? Tama, si Sofia, tungkol sa'yo. Nakikipagsabwatan ka sa mga doktor na ito para lokohin ako at kunin ang pera ko. Ikaw, Lehitimong doktor ako. Bakit ko lolokohin ang pamilya ng pasyente? Ang anak mo ay nakakabit sa ventilator ngayon. Bahagya na lang kumakapit sa buhay. Kung maghihintay pa tayo, mamamatay siya. wala akong pinaniniwalaan sa sinasabi mo. Maliban kung papasukin mo ako para makita ko mismo. Para makita kung nandoon nga si Maya. Anong ginagawa mo? Hindi lugar na.
Basta-basta, papasukan ang operating room. Naku, nagkakagipitan ang bata. Liam, narinig mo ba yon? Nagkakagipitan si Maya. Kung ikaw ang ama niya, pirmahan mo na ang form. Liam, pirmahan mo na lang ang form at hayaan mong mabuhay si Maya. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Nakikiusap ako sa'yo. Totoo bang may problema si Maya? Liam, huwag kang maniwala kahit isang salita mula sa kanya. Inaasahan niyang masyado kang mabait para hayaan ang anumang mangyari sa bata. Kaya nga niya sinasabi ang lahat ng ito. Kapag hindi na niya kayang ituloy ang pagpapanggap na ito, lalabas lang ulit ang bata. Kung hindi mo pipirmahan, ako na ang pipirma. Doktor, nakikiusap ako. Iligtas mo ang aking anak na babae. Ako ang bahala sa lahat. Maya, Sa kilos ni Chloe, parang hindi ito peke. kailangan mong maging matatag. Hindi pwedeng mawala ka sa akin, Mama. Talaga bang may problema si Maya? Liam, nanay mo siya. Bakit siya magsisinungaling? Doktor, kumusta ang aking anak na babae? Stable siya sa ngayon, pero bahagya pa ring nababarahan ang kanyang daanan ng hangin. Kailangan nating gumamit ng mataas na presisyon na kagamitan sa bronchoscope para gamutin siya, pero kailangan ng deposito. Dapat mong bayaran agad ang bayarin. Sige. Bayaran mo na ang bill. Sige, ako na ang magbabayad. Anong ginagawa mo? $80,000? Panloloko yan. Liam, may doktor akong kaibigan. Sabi niya ang paggamot sa bronchial ay hindi ganoon kamahal. Huwag mong hayaang dayain kanila. Talaga, Sofia? Sigurado ka? Tatawagan ko siya ngayon kung hindi ka naniniwala sa akin. Kumusta, Dr. Reyes? May anak ang kaibigan ko na nasa ospital para magpagamot. Sabi ng doktor, humihingi sila ng 80,000 para sa paggamot sa bronchial kaagad. Normal ba yon? Ano? 80,000? Talagang panloloko yan. Maraming ospital ang gumagawa niyan at dinadaya ang mga pamilya para makuha ang pera nila. Liam, nakita mo? Sabi ko sa'yo panloloko yan. Pinaghirapan mo ang perang ito. Hindi mo pwedeng hayaang manakaw lang. Chloe, anong masasabi mo? Hindi ko ipapaliwanag ito sa'yo. Huwag mong subukang pigilan akong iligtas si Maya. Liam! Anong ginagawa mo? Chloe, ako ang kumikita ng pera sa bahay na ito. Wala kang makukuhang kahit sentimo sa akin. Clara, huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginawa mo. Kinuha mo ang 200,000 piso at ibinigay ang bawat sentimo sa mga mahihirap mong kamag-anak sa probinsya. At ngayon, nagbabalak ka pa rin na lokohin ako para sa mas maraming pera. Kumusta? Kulang ang pondo. 200,000 piso, nawala na lang bigla? Siguro umuwi na siya sa probinsya at ibinigay ang lahat ng perang iyon sa mga mahihirap niyang kamag-anak. Ano? Hindi ko hinawakan ang perang iyon. Nagsisinungaling ka pa rin? Kung hindi ikaw, sino ang kumuha? Talagang ibinigay mo ang 200,000 pisong iyon sa nanay mo. Hindi kailangan ng nanay ko ang 200,000 piso mo. At saka, magmamana ako sa kanya ng bilyon-bilyong piso bilang mana. Ngayon, ibalik mo ang bag ko. Huwag mo akong pigilan na iligtas si Maya. Bilyon-bilyong piso? Sa kakarampot mong pera? Pati nanay mo gusto kang lokohin? Tapos bilyon-bilyong piso ang pinagsasabi mo? Akala mo ba tanga ako? Totoo yan. Ang nanay ko ang CEO ng Grupo Santos. Simula bukas, mamamana ko ang buong yaman ng mga Santos. Ang aking ina ang CEO ng Grupo Santos. Sa bukas, mamanahin ko ang lahat ng ari-arian ng Santos. Ano ang sinabi mo? Ikaw ang tagapagmana ng Santos? Tama. Gagawin kong sigurado na makakakuha ka ng promosyon. Pero sa ngayon, pakiusap. Ibigay mo lang ang pera sa akin. Iligtas Maya. Leo, paano siya maging tagapagmana ng Santos? Nagtatrabaho kami sa kumpanya sa loob ng maraming taon at hindi namin narinig na may anak na babae ang Pangulo Santos. Eksakto. Noong ikinasal mo ako, hindi mo man lang hiniling ang dote. At ngayon, ikaw ay isang mayaman na tagapagmana? Seryoso? Clara, magsasabi ka ng kahit ano para makuha ang pera. Leo, noong mga panahong iyon, wala kang kahit ano.
Nanatili ako sa iyo sa loob ng 7 mahirap na taon. Pinapanigan mo ang sinabi niya kaysa sa akin? Bakit ko gagawin iyon? Sofia ay naibunyag na ang lahat ng iyong kasinungalingan. Paano ko posibleng paniwalaan ka? How? Leo, Lia at ako ay palaging nandito para sa iyo. Huwag kang magalit. Ikaw ay isang masamang babae. Leo, gusto kong mag-divorce. Ano? Ikaw ay maghihiwalay sa akin? Diborsyo? Oo, sinabi ko, maghihiwalay na tayo. Hindi mo karapat dapat malaman kung sino talaga ako. At siguradong hindi mo karapat dapat maging ama ni Maya. Ibalik mo ang bag ko. Ngayon din, huwag mong subukang pigilan ako sa pagliligtas sa anak natin. Sofia, bawat sentimo sa bahay na ito ay galing sa akin. Akala mo makakapagdiborsyo ka sa akin at tatakas kasama ang pera ko. Sofia, nagpapakapagod ng husto si Leo. Paano mo siya matitiis na lokohin? Sofia, huwag kang magpanggap na santos sa harap ko. Kung may mangyari man kay Maya, Kahit isang gasgas lang, pananagutan mo yan. Mama! Sofia, ayos ka lang ba? Leo, kasalanan ko ang lahat. Hindi dapat ako nakialam bilang isang tagalabas. Sofia, tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Masaya ka na ba? Leo, ang anak natin ay nakikipaglaban para sa buhay niya ngayon. Hindi mo lang sinagot ang mga tawag ko. Nandito ka pa kasama siya. At humahad lang sa akin. Mabuti nga at sampal lang ang ginawa ko sa kanya. Sofia, kung hinawakan mo si Sofia ngayon, kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan? Pananagutan? Leo Reyes, Sofia, pagsisisihan mo ito. At pagdating ng araw na yon, huwag kang lalapit sa akin. Lumuhod? Ang ginagawa mo lang ay magmura, magingay, at mandaya ng mga tao. Anong silbi mo? Anong ingay yan? Nasa ospital tayo. Anong pinagsisigawan ninyo? Magpakita kayo ng respeto. Ginoo, sakto ang dating mo. Kailangan mong paalisin ang babaeng ito dito. Ngayon din, mandaraya siya. Sinusubukan niyang lokohin ang kaibigan ko. Mandaraya? Oo, siya yon. Gusto niyang kunin ang bawat sentimo na pinaghirapan ko at tumakas kasama yon. Arestuhin mo na siya. Bitawan mo ako. Hindi ako mandaraya. Tigilan mo yan. Ospital ito, hindi lugar para sa away ninyo. Ngayon, lumabas ka. Bitawan mo ako. Nandoon ang anak kong babae. Lumalaban para sa buhay niya. Hindi ako aalis. Tumigil ka. Bitawan mo siya. Ngayon din. Ang anak mong babae, bumibilis na naman ang tibok ng puso. Kailangan nating mag-bronchoscopy ngayon din. Bayaran mo ang bayarin. Ngayon. Kapag nagtagal pa, huli na ang lahat. Ang bayarin. Babarayan ko na ngayon din. Doktor, pakiusap. Nagmamakaawa ako. Kailangan mong iligtas ang anak ko. Chloe, ibalik mo ang pera ko. Ngayon din. Kung hindi, ire-report kita ngayon din para sa pagnanakaw. Hanggang kailan mo pa ito ipagpapatuloy? Hindi ka lang nagtitiwala sa sarili mong asawa, pati sarili mong dugo at laman ay pababayaan mong mamatay. Kung may natitira pang pagkatao sa iyo, tigilan mo ang pagharang sa pagliligtas ng buhay. Liam, pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayong araw. Ginoo, paalisin ninyo sila dito. Huwag ninyong hayaang makialam. Kailangan ninyong umalis. Ngayon. Ginoo, palabasin niyo sila. Ngayon din. Huwag niyong hahayaang makialam sa pagliligtas. Lumayo po kayo sa lugar na ito. Clara, pinalalayas mo ako? Ilabas mo siya. Ngayon din. Huwag kang makialam sa pagliligtas. Oy, Anong ginagawa mo? Bakit mo ako hinahawakan? Bitawan mo ako. Liam! Liam! Anong ginagawa mo? Clara, wala kang puso. Liam! Ayos ka lang ba? Kasalanan ko itong lahat. Hindi ko napigilan si Clara. Pasensya na. Naabala ka pa. Yung kilos niya, parang totoo. Liam, pirmahan mo na lang ang mga papeles para mabuhay si Maya. Gagawin ko ang lahat. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa'yo. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ng kaibigan kong doktor sa atin? Panloloko lang iyon? Hindi. Nag-aalala pa rin ako. Kailangan kong bumalik at tingnan si Maya. Sige, pero kailangan mong ipangako sa akin, kahit anong sabihin ni Clara, huwag kang maniniwala kahit isang salita. Huwag kang mag-alala.
Doktor, kumusta na ang anak ko? Hika ng anak mo, kontrolado na. Pero, na-trigger nito ang occult cardiomyopathy. Congenital occult cardiomyopathy? So, ano ang gagawin natin? Sa ngayon, ang tanging gamot na makakakontrol sa heart rate niya ay ang amiodarone, pero naubusan lang kami nito. Kahit na kumuha kami mula sa ibang lungsod, aabutin ito ng 1 oras. Kung wala nito, ang bata ay may, sa pinakamarami, kalahating oras na lang. So, ano ang gagawin natin? Saan ko hahanapin ang gamot na ito? Huwag kang mag-alala, na-activate na namin ang Emergency Medical Channel. Dapat may balita na tayo sa lalong madaling panahon. Pero Ginang Santos, may kilala ba kayong makakapagpadali sa pagkuha ng gamot? Kapag mas mabilis nating makuha ang gamot, mas mataas ang tsansa niya. Sino ang tutulong sa akin ngayon? Clara, Nanay, oh, mahal, huwag kang umiyak. Gamitin mo ito para iligtas si Maya. Salamat sa Diyos, yan nga yun. Pangulo Santos, huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat para iligtas siya. Basta maligtas ang aking apo, kahit gaano kalaki ang halaga o gastos, hindi yun mahalaga sa akin. Clara, may nangyaring ganito kalaki at hindi mo sinabi kay nanay? Nanay, pasensya na. Ayokong mag-alala ka. Clara, ikaw ang aming pinakamamahal? Walang sino mang pinapayagang saktan ka. Huwag kang mag-alala. At si Maya, magiging maayos siya. Si Huang Yang na ito. Bakit hindi ko siya makontak ngayong nakabalik na ako? Nakabalik ka na. Akala ko sumayaw ka na naman. Siyempre hindi. Nasa bahay lang ako, nag-aayos. Akala mo ba yung klase akong tao na inilarawan ni Clara, na puro laro lang ang ginagawa? Si Clara, ngayon, dahil sa nangyari kay Maya, nagbabanta siyang hiwalayan ako. Ano? Gusto ni Clara na maghiwalay dahil sa baliw na pasaway na iyon? Baliw ba siya? Oo, ipinipilit niyang hindi mo inalagaan ng maayos si Maya, kaya sumumpong ang kanyang hika. Ngayon nasa ospital ang bata, nasa kritikal na pangangalaga. Kalokohan yan. Maayos na maayos si Maya. Sa tingin ko, sinasadya lang ni Clara na guluhin ang lahat. Bakit kakampi ka sa isang dayuhan? Maniniwala ka sa isang estranghero kaysa sa sarili mong ina? Hindi, nanay, kasi, si Clara, noong buntis siya kay Maya, mahirap ang kanyang panganganak. Si Maya ay nasa incubator, sa loob ng 2 buong buwan. Mas mahalaga sa kanya ang buhay ng batang iyon, kaysa sa kanyang sarili. Sige, naiintindihan ko. Magiging mas maingat ako sa susunod. Sapat na ba iyon? Si Clara at Maya ba iyon? Pauwi na? Sofia, anong ginagawa mo rito? Naisip ko kasi na kayo ni Ginang Reyes ay malamang na sobrang sama ng loob dahil kay Clara at baka hindi pa nakakakain. Kaya naghanda ako ng kaunti at dinala ko rito. Tuloy ka. Eto si Sofia, talagang maalalahanin. Marunong talagang mag-alaga ng iba. Mas mabuti pa kaysa sa ibang tao na kilala ko. Tingnan mo kung gaano na katagal. Si Clara ba, hindi pa rin nakakauwi kasama si Maya? Akala mo kung sino, parang maharlika. Leo, si Clara ang may bahay dito. Alam mo, medyo mayabang lang talaga siya. Ganun talaga. Anong may bahay? Kami ni Leo ang nagdedesisyon dito sa lahat ng bagay. Malaki man o maliit. Walang sino man siya dito. Wag na, hindi na natin siya hihintayin. Kapag humupa na ang galit niya, kusa siyang babalik na nagmamakaawa. Kain na tayo. Si Sofia, kumain ka. Chloe, kakausap ko lang sa doktor. Stable na ang kalagayan ni Maya. Hindi mo kailangang mag-alala ng ganyan. Ito, uminom kang sopas. Nanay, hindi ko kayang inumin ito. Tingnan mo ito. Nakikipaglaban si Maya para sa buhay niya sa ICU. Pero sila, nasa labas, masaya-saya. Wala silang pakialam sa iyo o sa anak mo. Lahat ng ito kasalanan nila. Chloe, hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Ito ang aking dakilang asawa. At ang aking dakilang biyenan.
Sa lahat ng mga taong ito, nagpakapagod ako para sa kanila. Ito ba ang pasasalamat na matatanggap ko? May isa pang bagay. Kailangan mong malaman ito. Kamakailan lang, na-audit ng kumpanya ang mga account. Nakita namin ang pagkawala ng 30 milyong piso. Ano? Si Leo Reyes ang may kagagawan. Bilang general manager ng grupo, wala siyang kaalam-alam na si Sofia ang pumalsipika ng mga dokumento at naglustay ng 30 milyong piso. Lagi niyang pinagkakatiwalaan si Sofia ng buong buo. Hindi niya kailanman paniniwalaan na ipagkakanulo siya nito. Pero bilang asawa niya, kahit anong sabihin o gawin ko, Huwag kang mag-alala. Papaasikasuhin ko ito. Nanay, ako ang bahala sa bagay na ito. Dapat nasa tabi mo si Maya ngayon. Kailangan nilang magbayad para dito. Saka lang nating mapoprotektahan si Maya. Nanay, dapat mong tanggalin sila sa pwesto ngayon din. At sikaping mabawi ang mga pagkalugi ng kumpanya sa lalong madaling panahon. Siya? Kumusta? Clara, tapos ka na ba sa kalokohang ito? Kunin mo si Maya rito ngayon. Sige, babalik ako agad. Clara, anong ginagawa mo? Nanay, huwag kang mag-alala. Uuwi lang ako para mag-empake. Ang lugar na iyon, hindi na ako babalik doon kailanman. Nasaan si Maya? Bakit hindi pa bumabalik si Maya? Hindi mo karapat-dapat malaman. Hoy, ikaw! Bakit ka nag-eempake? Wala kang pakialam. Clara Santos, itinago mo si Maya. Sinusubukan mo bang hindi na siya muling makita? Huwag mong kalimutan, ako ang kanyang ama. Ni hindi mo ililigtas ang sarili mong anak na babae. Hindi mo karapat-dapat maging ama niya. Ni hindi mo man lang igagalaw ang daliri mo para iligtas si Maya. Kaya hindi ka karapat-dapat maging ama niya. Okay, nagrereklamo ka na laging abala ako sa trabaho at hindi ko inaalagaan ng maayos si Maya. Pero hindi ka rin komportable na si nanay ang mag-alaga sa kanya. Magbabago ako. Mula ngayon, ako ang mag-aalaga kay Maya at tutulungan kita sa mga gawaing bahay. Ano sa tingin mo? Ibalik mo sa akin si Maya ngayon din. Kaya, ayos lang ba si Maya? Nanay, itinatago niya si Maya. Ikaw na malupit na babae, sinasadya mong hindi kami makita ang anak namin. Ano ba ang gusto mong gawin? Ang taong pinakawalang karapatang magsalita dito ay ikaw. Ikaw, Anong lakas ng loob mong magsalita sa nanay ko ng ganyan? Alam mo ba? Maghihiwalay naman tayo. Kaya hindi ko na kailangang maging magalang sa kanya. Clara, seryoso ka ba? Ibibigay ko sa iyo ang mga papeles para sa diborsyo sa lalong madaling panahon at aalis ako ng walang dala. Pero ang pag-aalaga kay Maya ay dapat mapunta sa akin. Clara, ikaw ay isang walang pera, walang kapangyarihang may bahay. Kaya ano ang akala mo? Makakalaban mo ako para kay Maya kung magdudusa lang siya kung mananatili siya sa iyo? Mula nang ipanganak si Maya hanggang ngayon, ilang araw ba talaga ang ginugol mo sa kanya? Sa tingin mo ba talaga kaya mong alagaan siya ng maayos? Leo, sabihin ko sa iyo na pagdating sa pag-aalaga kay Maya, ako talaga ang makakakuha nito. Huwag mong subukang kunin si Maya sa akin. Naku, sobra na talaga si Clara. Ginagamit ang bata bilang panangga. Sino ang nakakaalam kung ano ang kaya niyang gawin sa hinaharap? eksakto, talagang hindi natin dapat panatilihin ang isang babaeng tulad niya. Kumusta ano ang ibig mong sabihin? Na-terminate kami ni Leo. Sandali, baka nga yung tungkol sa 30 milyong piso ay nalaman na, Sofia, anong sinabi mo? Tinanggal tayong dalawa sa trabaho. Leo, huwag kang magpanik. Siguro ang bagong CEO ang may pakana nito. Hindi pa siya gamay sa negosyo. Nagkakamali lang yan. Ang pagtatanggal sa empleyado, operational error, ang tawag mo? Sofia, huwag mo akong lokohin. Ba't ko naman lolokohin ka? Bukas ang press conference ng grupo. Pupunta tayo kay Pangulo Santos para mag-usap. Talagang nagkakaintindihan lang tayo. Tama ka.
Kapag naipaliwanag natin kay Pangulo Santos, yung posisyon bilang pangkalahatang tagapamahala ay akin pa rin. Hoy, kayong dalawa, natanggap na namin ang abiso na tinanggal na kayo. Hindi kayo maaaring dumalo sa press conference ng grupo. Nandito ako ngayon para makipag-usap kay Pangulo Santos tungkol dito. Kakakalok lang sa akin bilang pangkalahatang tagapamahala. Paano ako matatanggal? Oh, talagang mayroon malaking pagkakamali. Papasukin nyo kami ngayon din para maayos ito? Walang pagkakamali. Malinaw ang utos ni Pangulo Santos. Hindi kayo pinapapasok. Umalis na kayo kaagad. Tarantado kang guard. Ang lakas ng loob mong pigilan kami. Hindi ba si Pangulo Santos yon? Pangulo Santos, ako si Leo Reyes. Pangulo Santos. Nanay, ikaw na muna kay Maya. Ako na ang bahala dito. Pangulo Santos! Ako si Sofia. Nakapag-report na ako sa inyo dati. Sabihin nyo sa kanila na papasukin kami. Pangulo Santos, kaming dalawa ni Leo ay parehong nakatanggap ng termination notice mula sa kumpanya. Talagang mayroon malaking pagkakamali, di ba? Kailangan nyo kaming bigyan ng katarungan. Oo, Pangulo Santos. Katarungan? Bakit ko kayo bibigyan ng katarungan? Clara, Anong ginagawa mo dito? sinusundan mo ba kami hanggang dito? Kalimutan mo na. Huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanya. Kailangan nating hanapin si Pangulo Santos. Ngayon na. Hinahanap ninyo si Pangulo Santos? Pwede kayong makipag-usap sa akin. Makipag-usap sa iyo? Clara Santos, ang pagkatanggal namin ay dahil sa iyo. Ako ang nagbigay sa iyo ng posisyong iyon. At ngayon, binabawi ko na. May problema? Ikaw ang nagbigay sa akin? Clara Santos, nababaliw ka na ba? Sino ka ba para gawin iyon? Dahil ako ang tagapagmana ng Grupo Santos. Sapat na ba ang katayuang ito para magpasya kung mananatili ka o aalis? Clara Santos, nababaliw ka na ba? Wala ka kundi isang may bahay na nangloloko sa sariling asawa. At ang lakas ng loob mong magpanggap bilang tagapagmana ng grupo. Clara Santos, kung nandito ka para manloko ng pera ngayon, mas mabuti pang umalis ka na. Sinasabi mong umalis ako? Alam mo ba na kung wala ako dito, ang press conference ngayong araw na ito ay hindi pa nga magaganap. Imposible. Clara Santos. Walang paraan na makakapangloko ka rito ngayon. Hoy, lahat, tingnan ninyo rito. Makinig kayong lahat. Ang babaeng ito ay ang dating asawa ko. Ang pangalan niya ay Clara Santos. Minsan siya'y nagsinungaling para lokohin ako at kunin ang pera ko sa pamamagitan ng pagsasabing sumumpong ang hika ng aming anak na babae. At ngayon, narito siya, nagpapanggap bilang tagapagmana ng grupo para lang lokohin kayong lahat at kunin ang inyong mga puhunan. Clara Santos, dahil sa kaunting pinagsamahan natin bilang mag-asawa, umalis ka na rito ngayon din. O tatawagin ko ang pulis? Ano bang pagmamahalan iyon? Leo Reyes. Ang pinagsisisihan ko talaga ay ang pakakasal sa isang tulad mo. Isang talunang hindi makapaghiwalay ng tama sa mali. Ikaw. Mga pinagpipitagan ng bisita, mga kasamahan, maligayang pagdating sa press conference ng Grupo Santos. Ngayon, bigyan natin ng mainit na palakpakan habang tinatanggap natin ang ating bagong CEO sa entablado. Ang bagong CEO. Nasaan? Ginang Santos, kung maaari po. Narinig ko ang bagong CEO ay tunay na anak ni Pangulo Santos. Pwede kaya itong tagapagmana ng Santos? Pero ngayon lang, hindi ba't sina Leo at Sofia? Ang sabi mandaraya siya. Anong nangyayari? Imposible. Paano naging si Clara ang tagapagmana ng Grupo Santos? Huwag kayong magpaloko sa kanya. Hindi siya tagapagmana at hindi siya ang bagong CEO. Isa lang siyang ganap na mandaraya. Clara, tigilan mo na ang pagpapanggap. Bumaba ka na dyan sa entablado. Ang kapal ng mukha na magpanggap bilang aming CEO sa harap ng mga lider ng industriyang ito at gawin ang scam na ito. Mismo ang asawa niya ang nagsasabi. Mandaraya nga talaga siya. Clara? Naririnig mo ba yan? Itigil mo na yan. Kailangan mong humingi ng tawad sa amin ngayon din.
Baka sakaling makapag-aambag ako ng magandang salita kay Pangulo Santos para mapatawad ka niya. Leo, sa tingin ko, ayaw lang niyang hiwalayan ka. Kaya nga gumawa siya ng ganitong radikal na plano para makapangkapit at manira ng pangalan mo. Kung tatanungin mo ako, dapat tawagan na lang natin ang pulis. Sabi niyo hindi ako ang tagapagmana ng Santos at hindi ang bagong CEO. Sabihin niyo nga, ano ito? Paghirang kay Ginang Clara Santos bilang bagong CEO ng Grupo Santos na may buong responsibilidad sa lahat ng gawain ng grupo na agad na ipatutupad. Mayroon ang dokumentong ito ng personal na lagda ni Pangulo Santos at opisyal na selyo ng kumpanya. Hindi ito bagay na madadaanan lang ng salita. Ginang Santos. Paano ka naging Ginang Santos? Anong problema? Natatakot ka na? Ang aking pagkakakilanlan ay hindi nangangailangan ng mahabang paliwanag sa inyong lahat. Pero may ilang bagay na nakakaapekto sa interes ng grupo. At kailangang aksyonan agad. Tingnan ninyong lahat dito. Kamakailan, natuklasan ng internal audit ng grupo ang abnormal na paggalaw ng 30 milyong piso. 30 milyong piso. Sino sa kumpanya ang may kagagawa ng mandarayang ito? Si Sofia ang nagsumite ng mga resibo. Si Leo ang pumirma sa mga iyon. Pwede kaya, magkasama kaya sila? Ano bang pinagsasasabi mo? Kailan ko ba gagawin iyon? Tinatanggihan mo pa rin? Nandito na ang lahat, itim at puti. Kayong dalawa ang may kagagawan. Tumigil ka sa pagsisinungaling. Hindi ko kailanman ginawa iyon. Si Sofia ang gumawa. Leo, dahil alam ni Sofia na anumang report na isinumite niya ay automatikong aaprubahan. Kaya, ginawa niya ang pekeng mga resibo at ninakaw ang 30 milyong piso mula sa kumpanya. Sofia? Totoo ba iyan? Leo, huwag kang maniwala sa kanya. Peke ang lahat. Inilalagay niya tayo sa peligro. Sinamantala ni Sofia ang iyong tiwala sa kanya. Alam niyang hindi ka maghuhukay ng mas malalim. Leo, alam mo ba na sa pagtulong mo sa kanya, kahit hindi sinasadya, bahagi ka na ngayon ng mandaraya at haharap ka rin sa legal na mga kahihinatnan. Sofia, sabihin mo sa akin, ninakaw mo ba talaga ang 30 milyong piso mula sa kumpanya? Leo, ilang taon na tayong magkakilala. Alam mo kung anong klaseng tao ako, hindi ba? Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Si Clara ang may kagagawan. Si Clara ang may kagagawan. Siya ang gumawa ng pikebang ebidensyang ito para pag-initan tayo. Siya ang gumawa nito. Siyang siya yan. Tama. Hindi mo kailanman gagawin yan. Peke lang yan. Leo Reyes, hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin sa kanya? Clara, huwag kang magsalita ng ganyan. Mas kilala ko si Sofia kaysa sayo. Mabait at mahinahon siya. Paano niya magagawa na nakawin ang pera ng kumpanya? Leo Reyes, wala ka ng pag-asa. Hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin sa iyong tunay na pag-ibig. At bakit hindi? Wala ka kundi isang sinungaling. Bakit kita paniniwalaan? Ako ang sinungaling? Tama. Tulad kahapon, nang sabihin ko sa'yo na sumumpong ulit ang hika ni Maya, naniniwala ka pa rin sa kasinungalingan ng nanay mo. Naayos lang si Maya. Kahit dinala na siya sa emergency room, sinisi mo pa ako na nagkakagulo at gustong lokohin ka. Ganap kang nabubulag niya. Clara Santos, huwag mong ibahin ang usapan. Oo, ang pinag-uusapan natin ay ang pagpeke mo ng ebidensya para mapagbintangan kami. Bakit mo dinadala ang usapang pamilya? Napakasama mo. Leo, huwag kang magpaloko sa kanya. Tama. Peke lang ang lahat ng ito. Lahat. Ang USB drive na ito. Naghintay ka siguro hanggang sa di ako nakatingin para makapasok sa computer ko at pekein ang lahat ng itong sinasabi mong ebidensya. Kung peke ang ebidensyang ito, ang sulat ng paghirang na ito ay peke rin. Liam, gibain mo. Alam mo ba ang ginagawa mo? Ano ang pinakamasamang mangyayari? Tumigil ka sa pagpapanggap. Liam, nakikita mo? Hindi siya nangahas na magsalita. Halatang peke. Clara, ipaliwanag mo nga ang sarili mo. Paggawa ng peke na ebidensya, nagpapanggap bilang CEO. Ito ay mandaraya, malinaw at simple. Humiling ka ng paumanhin ngayon o tatawag ako sa pulis. Ako? Humiling ng paumanhin? Sa mga katulad mo?
Tumigil sa pagpapaliban at humiling ng paumanhin. Ano ang nangyayari dito? Pangulo Santos! Buti na lang nandito ka. Pangulo Santos, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang babae na ito ay walang hiya. Hindi lamang siya nag-aangkin na siya ang tagapagmana ng Grupo Santos, sinasabi niya na siya ang anak mo at naglilibot para mandaya ng mga tao. Huwag kang mag-alala, Pangulo Santos. Aasikaso namin ito para sa iyo. Huwag kang mag-alala, Pangulo Santos. Pupunta kami para turuan siya ng leksyon para sa iyo kaagad. Turuan siya ng leksyon? Tama, Pangulo Santos. Ang mandaraya na ganyan, hindi kami papayag na makalusot siya. Pangulo Santos, ikaw, bakit mo ako hinampas? Hinampas ka? Mabait ako dahil hindi ko tinapos ang iyong buhay. Dapat kang magpasalamat na hinayaan ko pang tumayo ka. Pangulo Santos, kahit ikaw ang CEO at iniisip mo na napakataas at makapangyarihan mo, hindi mo basta-basta lang dapat hampasin ang mga tao. Naghirap kami para sa kumpanya na ito. Kami ay tapat at kami ay may malinis na konsensya. Sofia, hindi mo talaga naniniwala. Hindi ko alam ang ginawa mo, hindi ba? Paano mo naglakas loob na tumayo doon at magpahayag na mayroon kang malinis na konsensya? Clara, labis akong nagdadalamhati na nahuli ako. Nagdadalamhati ako na kinailangan mong tiisin iyon. Nanay, okay lang ako. Ano ang tawag mo sa kanya? Tinawag mo siyang nanay? Lahat. Hayaan mo akong magbigay ng formal na pagpapakilala. Ito ay ang aking tunay na anak na babae, Clara Santos. Simula ngayon, siya ay magiging CEO ng Grupo Santos. Imposible. Clara, anak ni Pangulo Santos? Bilang Pangulo ng Grupo Santos, ako mismo ang nagpapatotoo. Akala mo peke ito? Kaya sinasabi mo sa akin na ang ebidensya ng pangungurakot at ang sulat ng paghirang ay pawang totoo? Tapos na si Leo at Sofia. Hindi lang nagnakaw, ginulo pa nila ang tunay na tagapagmana. Karapat dapat sa kanila yan. Hindi! Pangulo Santos, pakiusap. Nagkamali ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko kailanman sinadya na magnakaw sa kumpanya. Hiniram ko lang. Babayaran ko lahat. Panunumpaan ko. Babayaran? Ginastos mo ang 30 milyong piso sa sugal. Sinira mo bawat sentimo. Ano ba talaga ang gagamitin mo para bayaran yon? Sofia, tama si Clara. Magnanakaw ka pala ng 30 milyong piso mula sa kumpanya at nagtiwala pa ako sa'yo. Tawagin ang pulis. Pangulo Santos, hindi ako yon. Siya yon. Si Leo ang gumawa ng lahat. Pinilit niya ako. Inosente ako. Ano ang sinabi mo? Anong lakas ng loob mong isisi ito sa akin? Ang 30 milyong pisong yon, wala akong nakitang kahit sentimo niyan. Talagang hindi mo ginamit ang perang yon? Leo, makinig ka. Kung hindi ko ginamit ang perang yon para tulungan ka, sa totoo lang, sa mahinang kakayahan mo magiging pangkalahatang tagapamahala ka mag-isa? Kusa mong ginawa yon. Pinilit ba kita? Sige, Sofia. Ninakaw mo ang 30 milyong piso at binigyan mo lang ako ng mumurahin? Napakalupit mong mandaraya. Pulis! Bilisan mo! Arestuhin mo ang kriminal na ito ngayon din. Sofia, pinaghihinalaan kang naglustay ng malaking halaga ng pondo ng kumpanya. Sa ngayon, ikaw ay opisyal na inaaresto. Hindi! Hindi ako yon. Pangulo Santos, hindi ako yon. Sinasumpa ko. Talagang hindi ako. Alam kong nagkamali ako. Ano ang ginagawa mo? Mali ang hinuli ninyo. Wala akong ginawa. Ano ba ang ginagawa mo? Leo Reyes, bilang pangkalahatang tagapamahala, paulit-ulit mong pinirmahan ang mga peking invoice ni Sofia nang hindi man lang ito sinuri. Iyan ay pagsasabwatan. Mangyaring makipagtulungan sa aming investigasyon. Hindi. Sandali. Wala akong kaalam-alam. Si Sofia ang naglustay ng pondo. Niloko niya ako. Ako ay inosente. Malinaw na ipinahayag ng pulis ang lahat. Ikaw rin ay kasabwat. Clara, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap. Isipin mo ang ating 7 taon ng pagsasama. Isipin mo si Maya. Nakikiusap ako sa iyo. Magsalita ka para sa akin. Pakiusap. Leo Reyes, hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isang bagay. Kahapon, nang sabihin ko sa iyo na bumalik ang hika ni Maya at nasa panganib ang kanyang buhay, naniniwala ka ba sa akin kahit na isang saglit? Sa panahong ganito,
Ako pa rin ang sinisisi mo? Oo, alam ko. Nabigo akong alagaan si Maya. Hindi ko binigyan ng pera. Kaya, iniisip mo pa rin na nagsisinungaling ako kahapon? Hindi. Hindi ko ibig sabihin yon, Clara. Ang ibig kong sabihin, kung sinabi mo lang sa akin kung sino ka talaga, paano kita hindi paniniwalaan? Leo Reyes, tingnan mo ito. Si Maya ay talagang may sakit. Pasensya na Maya. Clara Santos. Para siraan ang nanay ko. Isinumpa mo pa ang sarili mong anak? Magpanggap ka lang. Leo, anong ginagawa mo? Clara Santos, ako ang kumita ng bawat sentimo sa bahay na ito. Wala kang makukuhang kahit piso sa akin. Leo Reyes, patuloy mong hindi sinasagot ang mga tawag ko. Ang pagpapabaya mo sa pamilyang ito ang naglagay sa buhay ni Maya sa panganib. Kahit sa emergency room ng ospital, naniniwala ka pa rin sa nanay mo at kay Sofia. At hinadlangan mo ang mga doktor na iligtas siya. Itinulak mo si Maya sa bingit. Hindi ko alam, Clara. Talagang hindi. Akala ko gumaling na si Maya. Akala ko ang nanay ko ay maaasikaso siya ng maayos. Akala ko lahat ng away mo ay para lang lokohin ako at kunin ang pera ko. Talagang wala akong ideya na ganito pala, kalala. Leo Reyes, kahit anong sabihin o gawin ko, hindi ka naniniwala sa akin. Naniniwala ka lang sa nanay mo at kay Sofia. Hindi. Hindi. Clara, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang huling pagkakataon lang. Pakiusap? Chloe, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Isang huling pagkakataon na lang. Pakiusap? Liam, nang hindi mo na ako pagkatiwalaan at iwanan si Maya, hindi ka na isang dakilang asawa o isang dakilang ama. Hindi kita patatawarin at si Maya rin. Narito ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo. Ngayon na. Ang pag-aalaga kay Maya ay akin. Hindi ako pipirma. Hindi ako pipirma. Anak ko rin si Maya. Paano mo nagawang kunin siya sa akin? Sa tingin mo ba talaga na may karapatan ka pa na makipagnegosasyon sa akin? Pirmahan mo na lang. Hindi ka karapat-dapat maging ama. Eksakto. Ni hindi mo man lang iniligtas ang buhay ng sarili mong anak, paano ka nagkakalakas ng loob na ipaglaban ang pag-aalaga? Pipirmahan ko. Dalhin niyo siya. Chloe, nakikiusap ako sa'yo. Alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Alagaan mo ng mabuti si Maya. Kailangan mong sabihin kay Maya, alam ng ama niya na nagkamali siya. Chloe. Anong ginagawa nyo? Bakit nyo inaaresto ang anak ko? Si Leo Reyes ay pinaghihinalaang naglustay ng malaking halaga ng pondo ng publiko. Inaaresto namin siya. Imposible. Hindi kailanman gagawin ng anak ko yon. Pakawalan mo siya. Ngayon din. Umusog ka. Huwag kang makialam sa trabaho ng pulisya. Nanay, kailangan mo akong iligtas. Kailangan mo akong ilabas dito. Gastusan mo ang anumang kailangan. Nanay, Magtiyaga ka lang anak. Bibigyan kita ng piyansa at ilalabas kita ngayon din. Anong nangyayari kay Julio? Julio, yung tungkol sa mga private lesson. Hindi na ako magpapatuloy. Kailangan kong ibalik mo yung 200,000 piso para sa matrikula. At ibalik mo sa akin, okay? Departamento ng Pulisya ng Lungsod, si MS, Maria Reyes po ba ito? Ako nga. Anong tungkol ito? Nasaan si Julio? Kailangan kong makausap si Julio. Yung Julio na tinutukoy ninyo ay isang fugitive na hinahanap dahil sa maraming kaso ng panloloko. Nahuli na namin siya. Ano? Mandaraya? Tama. Ginamit ni Julio ang mga klase sa sayaw. Para manloko ng maraming middle-aged at matatanda. Kasama na ang 200,000 piso ninyo. At saka, Ninakaw niya ang pagkakakilanlan ninyo at kumuha ng 3 milyong pisong utang. Ano? Kumuha siya ng 3 milyong pisong utang? tama. Nawala na ang pera. Gagawin namin ang lahat para mabawi iyon para sa inyo. Pakibuksan lang po ang inyong telepono. 200,000 piso. Nawala. At ngayon may utang akong 3 milyon.
Maya! Maya! Gising ka na! Nakikita mo ba si Mama? Mama! Lola? Anak ko, naku, gising ka na talaga. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo, kahit saan? Mama, Maya, kasalanan ko ang lahat. Hindi ka inalagaan ng maayos ni Mama. Pinagdaanan mo ang hirap dahil sa akin. Mula ngayon, hindi na kita iiwan ni Mama. Ha? Heto, lampas na tayo sa pinakamahirap. Mula ngayon, ang pamilya natin, hindi na magkakalayo pa.